Ngayon sa prediction natin. Ito. Of course, sabi ko nga sa'yo, relevant ang opinion mo. Kaya nga nagka-opinion ka, binash ka dahil sa opinion mo. Kahit di naman nila alam yung totoong story. Punta tayo ngayon sa prediction natin. Okay? Of course, bias ka dito. Bolts Ginebra. Si Ginebra, lagyan mo na dyan sa finals. Huwag nyo na po tanongin to pag Ginebra. Ako, ang prediction ko dito sa Bolts sa Ginebra, papalo yan ng Game 5. Siya, gusto niya straight. It don't matter. Basta yung Ginebra, pumasok. Ilagay mo na sa finals yan. Dyan Okay. yan. San Miguel converge. San Miguel, no? San Miguel. Junmar Fajardo. Greatest of all time. Sinabi na nga namin, greatest of all time si Junmar Fajardo. Kaya nga namin inilipat sa ibang ire. Kasi wala siya kamatch dito. Kumbaga, kailangan namin siya ibalik sa panahon nila Jordan. Kamusta yan? Huwag natin pag-usapan. Rain or shine, Magnolia. 1-1 sila. Now, with the import being injured, if he doesn't play, I'm have to go Magnolia. Ang lakas ng import ng Magnolia. Galing. Okay. So, Yung bago nila. ako, naniniwala ako, rain or shine pa rin. Kahit pure foods team ako. Kahit walang import. I think so. Alam mo ko bakit? Sila, ang gagaling ng mga player ni Coach Yeng, yung mga bata. Sila, Lemity. Si Chongson. Tsaka, pag wala kang import, you play loose. Yeah, I think ako, naniniwala pa rin ako kahit hirap yun, kahit magkaroon ng problema sa import si Coach. And they're not number one for a reason. Pero sa akin, it's hard to overcome if the other team has a good import like Magnolia. The import is good, man. But may defender sila ng import, Chongson. Magaling na defender to yung Chongson. Nakalabang ko na nga kasi talaga ito eh. Binabantayan niya rin si Brownlee that time, nung ka-teammate ko si Brownlee sa ABL. So I think capable din siya dumepensa ng So, import. rain or shine ka? Rain or shine ako. Magnolia ako. Alright. Token Tex and Lex, 1-1 din. And Lex ako kasi nandun si Coach Jong eh. Oh, token Tex ako. Alright. Oh, ituloy na natin yung massage ng paa. Ayaw niya na Basta, sino yung papasok sa finals dyan? Sa'yo? Dito muna tayo sa semis muna tayo. Saka natin... Dito meron na ako eh. Ginebra ka. Never na ako sa side B. Ako, feeling ko ang papasok sa kabila, San Miguel finals. San Miguel, okay. Okay, feeling ko maglalaban ng Ginebra sa San Miguel. Tapos, ang mananalo San Miguel. Bakit ganun, no? Dapat yung San Miguel nasa kabilang bracket. Ito nga. Para at least, sa kabila, sila maglalaban sa finals pag ano. Sa kabila, sinong papasok sa'yo? Mga kalaban ng Ginebra mo. Kasi ako San Miguel. Gusto ko NLEX. Para champion ka. Kasi Coach Chong. Para mahina. Yung pinakamahina. Si Coach Chong mahina. Hindi, bro. Sabi mo lang, para manalo kayo. Siya nga yung pinili ko dyan sa... Ako, feeling ko, ang papasok sa kabila, Token Tex. Token Tex? Feeling ko lang Yun ang maganda. Ginebra Token Tex. Back to the rivalry. Sila ulit, no? No. Okay. Punta tayo ngayon dahil pinag-usapan natin to. Magkasama to. Panoodin mo yung... Hindi ko alam kung galit tong Hindi ko alam kung galit to siya sa PBA, sa kay commissioner. Kasi former PBA commissioner to eh. Basahin mo. Noli Aliala. Another huge blunder by the PBA commissioner's office. Ay, ibig sabihin ng blunder? Ooh. Ano ibig sabihin ng blunder? Blunder, mistake. Okay. How can the two top teams of the group format meet in a... yun ang sasabi ko. Okay. Where's the incentive to play well in the group stages? Simple stupidity. Ooh! Small things matter in running uploading. So, sino sinasabihan niya stupid? Yung decision na Sino nag-decide? Kapwa niyo commissioner. Yan na. Ito mga ka-amazing. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Sino ang pangalan niya? Si Noli. Si commissioner, former PBA commissioner, Noli Ayala. Yung opinion niya ay relevant. Kasi former commissioner siya. Pero may point siya. Bakit? So, ang nangyari daw, pinaglaban ng bagong format na to, yung 1, saka yung 1. Walang advantage. So, dapat pala, hindi ka na lang number 1 para mas madali kang maging finals. Ganun yung scenario?
Ha? Ano? Yun yung nireklamo. Si Coach Ying din eh. Tingnan mo, basahin mo yung kay Coach Ying. May sinabi rin si Coach Ying tungkol dyan eh. Coach Ying na naman. Hindi, sabi ni Coach Ying ayaw niya rin daw yung format. Si Coach Chot din, Chot Reyes, ayaw niya din daw yung format. So, halos lahat ng coaches ayaw yung format. So, bakit tayo nag-decide ng ganyang format? Knowing na yung mga coaches pala hindi sangayon. Diba? Parang yung mga malakas na teams nandito sa side na to eh. Yeah. Exactly, diba? Kaya medyo hindi ko alam kung... Okay, tagalogin mo yung... Explain mo yung sinabi ni Coach, no? Si boss, si Commissioner Noli Yala. So, of course, hindi siya sangayon, diba? Technically, hindi. For sure, hindi siya sangayon. Yung issue niya, bakit the two top teams of the group format meet in the same why are they in the same bracket? Yun ang issue ni parang walang naging advantage yung number 1. Oh. Both number 1. Oh. Yeah, makes sense. May point naman. Well, of course, decision ng PBA yan. Something new din siguro, 'di ba? Kasi ginawa natin yung 4-point play. Ito pa, something new din. Nag-decide ka mag-reward ng Coach of the Year first time. Buong coaching staff inilagay mo. Walang specific na coach. First time in the history ng PBA din. So, karamihan dito ngayon nangyayari sa PBA is first time lahat. First time yung ganyang bracketing, ganyang format, first time. First time may 4-point line. First time, nag-reward ang PBA. Coach of the Year. Buong coaching staff. Nakasulat, Meralco coaching staff. So, of course, syempre, ano rin yung Coach of the Year eh. Parang, ang lagi na nanalo niyan, si Coach Chot Reyes, si Coach Tim Cone, si Coach Yeng, naging Coach of the Year na yan. Diba? So, puro may pangalan. Ngayon lang ginawa ng PBA, Coaching Staff of Meralco, Coach of the Year. So, again, something new. Hindi ko alam kung sinasadya ba ng PBA, but, of course, tayo mga nanonood, mga ka-amazing, enjoy natin. Kahit ano pa yan. Di ba? Correct? Yep. Ano? Tapos na? Meron pa. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Yan o. Ano? Kaya tayo lumipat ng era. Kaya tayo lumipat kay Junmar. Inilipat natin siya ng ibang era. Kasi wala talaga siyang kamatch. Ito nga nilang pinakamalapit na pwede niyang kamatch eh. Si Justin Arana. Oh, basahin mo yung sabi ni Justin Arana. After nito, kailangan ko mag-workout kasi hindi talaga biro si Kuya Junmar. Hindi ko siya kaya talaga i-stop. Okay. Basa, di ba? Siya na mismo nagsabi. Kaya kami lumipat ng ibang era dahil wala na talagang kamat si Junmar. Sobrang galing niya, greatest of all time na siya. At ito lang, hypothetical yung naging topic natin. Kaya hopefully mga amazing, maintindihan nyo. Mismong mga player na. Si Bo Belga. May sinabi din si Bo Belga, di ba? Sabi ni Bo Belga, pag matutulog pa lang ako, inis na ako pagkalaba ko si Junmar. Ito, tatanungin ko sa'yo ngayon. Si Asi Taulaba, sasabihin niya ba yan? Pagkasabay niya si Junmar before? Prime to prime? Sasabihin niya yung sinabi ni Arana? No. Pag salita ka, opinion mo yan eh. No. Knowing Asi, no. Maybe now that he's not playing, sasabihin niya yan. Kasi ayaw niya mabash. Yeah, but come on. Alipig. It's just a different mindset. Sige, sabihin ko nga, Alipig. No, none of those guys would say that, man. Exactly. Ngayon, itong mga kalaban ni Junmar, sinasabi yung mga ganyan. Nothing against kay Justin Arana. Alam ko, nire-respect mo si Junmar. Pero this is competition. Kailangan mo kumumpit. Yun yung hinahanap natin, yung pwedeng resistance sa pang-siyam, pang-sampu na MVP ni Junmar. Kasi pag umabot yan ng 10, 11, 12, ano na? Ay di, ano na mangyayari? Wala na competition. Kaya nga tayo go-compete eh. Pag umabot ng 12, 13, 14, dahil yan lagi yung sinasabi nyo, yung mga competition ni Junmar, nasabihin nyo na, hindi mo kaya. So ikaw, ang coach, nakalaban ni Junmar, ikaw si Coach George. Nabasa mo to, sinabi nung player. Ano gagawin mo? Attack! 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 Exactly, wag mo sabihin yan. Wag mo sabihin yan pag may nag-interview sa'yo. Sabihin mo,
Kaya ko yan si Junmar, paghahandaan ko na yan. Pag tutulog ako, kakain ako na marami. Dapat ganun, confident dapat tayo. Hindi ko naman sinasabing mahina si Justin Arana. Baka may mag-quote na naman sa akin ito, tapos sinusulat lang yung sa... So, sasabihin ko lang kay Justin Arana, wag mo sasabihin yan kahit kanino. Dapat confident ka. Papasok ka pa lang ng venue, dapat ang mindset mo, kaya mo. Dahil pag sinabi mo yung word na yan na... Iba mindset ng mga players ngayon kaysa dati. Kaya nga natin nilipat si Junmar sa ibang hira. Dahil andun yung mga mindset na pwedeng lumaban sa kanya. Pero wala, hindi naman mangyayari yun. Kahit na mangyayari, unless may maka-invento ng time machine. Pag may naka-invento ng time machine, isakay natin si Junmar sa time machine, ibalik natin sa 2000 na era. Okay, so punta na tayo sa birthday ni Ryan Aranya. Okay, mga amazing. Of course, pasalamatan muna natin ang ating mga sumusuport sa PBA Moto Club. Shoutout kay Kuya Kiko for the pasalubong. Thank you so much. Sa friend po ni Dylan Nababo, galing States pa. Thank you. Yeah. And, of course, thank you. Shout out kami sa lahat na sumusuport. Lahat kayo mga kamesi na nanonood. Ikaw, lahat kayo. Yung bago matulog, hinahanap niyo yung mga content namin. Diba? May pumunta tayo kanina. And, of course, GameX Sports, mga amazing. Yung mga mahilig po maglaro ng ending. Online na po ang ending, ang GameX. And, of course, ang official tire of PBA Moto Club, ang Cylon tire, and Beast Motorcycle Tire, the official tire of the PBA Moto Club. And the official iron supply drink ng PBA Moto Club, ang Pocari Sweat. Pocari Sweat. Alright, diba? Tapos, ang official motorcycle of the PBA, Ducati Philippines. Ducati number 1. And the official helmet ng PBA Moto Club, ang HJC number 1. So, lahat po number 1. And ang Camp Amazing, soon, number 1. Hindi, Campayatos, number 2. Number 1. Sister, magka-partner po yung dalawa. Kaya okay lang. Kung sino yung number 1 at number 2. Okay, stay amazing. And God bless po sa inyo lahat. Salamat po sa pagtutok sa ating Basketball Talk 101 by PBA Moto Club. May dalawang klase ng GameX Sports, ang traditional ending at ang Lucky 4. Dalawa na ang traditional ending at traditional per quarter. Sa GameX Sports, online ending, ang 10 pesos mo pwede maging 700 pesos. Mga ka-amazing! Sa GameX Sports, ang 20 pesos mo ay pwedeng manalo ng 1,400. In GameX Sports, your 50 pesos can turn into 3,500 pesos. Sa GameX Sports, ang 100 mo pwedeng maging 7,000 piso. Sa GameX Sports, yung 300 pesos nyo, pwede maging 21,000. Wow! 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 Yung 500 pesos mo, pwede kang manalo ng 35,000 pesos. Wow! 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 Sa GameX Sports, yung 1,000 pesos mo ay pwede manalo ng 70,000 pesos. Ayos! Sa GameX Sports, mga ka-amazing, meron din Lotto style, ang tinatawag Lucky 4. So for more details, iscan nyo lang tong QR code na to. Andyan na lahat ng detalye. Okay guys, ang GameX Sports ay first online ending dito sa Pilipinas at PAGCOR license pa. Kaya maaasahan to. Let's go! Guys, remember, play responsibly. So, Mr. Lamberto, JJ Helterbrand, bakit natin napili ang Cylon tire? Unang-una, the very first thing I noticed nung tagulan, diba, we're going back and forth to Binyan. Bro, sobrang comfortable yung ride niya. And I always felt planted nung nasa highway ako, even pagbasa yung road. And, tignan mo naman yung Beast.
marks natin, sobrang pogi. Bagay na bagay dito sa sasakyan. Yes. And alam mo pinaka-favorite ko sa Cylon? Yung value of money. Importante Yung budget. Yes, of course, tayo mga Pilipino, alam naman natin, kailangan yung binabayaran natin, dapat worth it. Kasi pinaghirapan natin yung pera natin eh. For sure. Sa Cylon Tar, yung ka-level niya, doble yung presyo sa kanya. So, parang 50 off na to sa mga competitors niya. Ako trustworthy ko tong Cylon Tires. Nakapunta na tayo sa iba't ibang lugar. Napuntahan na ng PBA Moto Club. Kakapunta lang natin sa, ano yung long range natin? Lucena. Galing kaming Lucena. Hindi kami pinahiya ng Cylon Tires. Yung grip niya, yung traction niya, amazing. Kaya, we choose Cylon Tire and Cylon Tire choose us.